Pag-usapan natin, tatalakay sa mga kaganapan sa ating lokalidad. Pag-usapan natin, hihimayin ang mga usaping umiiral sa bawat pampublikong tanggapan. Makinig na at pag-usapan natin, Lunes hanggang Biyernes, alas 7 hanggang alas 8 ng umaga. Kasama ang inyong kaibigan Arnel Avila. Pag-usapan natin. Ay, Sis Bombay. Morning good, mga katoto, mga karancho, mga kachokaran, mga textmate partners. O, paalala natin na Lunes, unang Lunes para sa buwan ng Mayo 2021. Ayan. Ibig sabihin, kapag ka Lunes, unang Lunes pa ng buwan, abay dapat magpakitang gilas, lalo't higit yung mga dapat ay nagpapasalamat dahil kahit papaano ay mayroong trabaho. Kahit papaano ay may pinagkukunan ng pangangailangan o pantawid sa pangangailangan ng pamilya. Ayan. Ibig sabihin, pagpasok sa trabaho, dapat umpisahan ang pagsiservisyo ng may ngiti sa mga labi. Bigyan ko kayo ng tip. Pag umalis na kayo ng bahay, iwanan nyo na sa bahay yung problema ninyo. Para pagdating ninyo sa opisina, yung trabaho nyo sa opisina ang iintindihin ninyo. Aray ko, sabihin siguro kaagap naman yata niyang Kuya Arnel na yan. Ay, hindi, mainam yung paminsan-minsan ay mainam. Yung tayo ay nagpapaalaala. Ayan, hindi naman siguro masama magpaalaala na O hala, sige, kagaya ng ating caption for the day, makikita ninyo, binaybay natin, mga katoto, ang mga boundaries ng Laguna, Batangas, Rizal, Laguna at Rizal kahapon. Wala na tayo na tiyempohang checkpoint or checkpoints. Anong ibig sabihin po nito, mga katoto? Teka, inilalapit ko lang yung mic ko Ayan. Ang ibig sabihin po nito ay nasa sa atin lalo tigit ang pag-iingat ngayon. Bakit kanyo? Itong mga lugar na binanggit natin, ang Laguna at ang Rizal, ay nasa sa ilalim pa rin po ng Modified Enhanced Community Quarantine because dahil sa matataas na mga kaso ng COVID sa kanilang lugar, sa kanilang probinsya. Wala tayong nadaanan maliban sa Lukban. Good morning sa bayan po ng Lukban. Sa Chaong boundary, papasok ng Quezon, baka ikakay mukhang nagpahinga na rin yung ating mga kapulisan, wala na rin. Kapag ikay na may papunta ng San Pablo, meron pa rin. Kaya lang, tinitingnan na lang Hindi na katulad noon dati, sinisita. Lagpasan na rin ng lagpasan. Pero dito, pag dumaan kaya by Luisiana, Cavinti, Pagsanhan, Lumban, Kalayaan, Pakil, Paete, Pami, Siniluan, Mabitak, Pililla, Rizal, Morong, Morong, Tanay, Binangonan, Cardona, wala na wala na hong checkpoint. Mag-iingat tayo lalo baka namamagod na rin naman yung ating mga nangangasiwa ng checkpoint, may magagawa naman tayo sa ating sarili. Okay? Hala, sige po, at katulad ng dati, Lucena COVID-19 update, local news, opening prayer, at mga discussions po natin, greetings, kung meron man. Meron tayong mga panawagan dito, mga babanggitin mamaya, mga kaganapan. Good morning sa Provincial Government of Quezon, through Governor Danny Suarez. Good morning sa kinatawan ng ika-4 na distrito, Congresswoman Dr. Helen Tan. Good morning sa Local Government Unit of Lucena, through Mayor Roderick Dondon Alcala. Kay Kuya Mark Alcala, ganun na rin kay Konsehal 3rd Alcala, at sa kabuuan ng Sangguniang Panglungsod, magandang umaga po sa inyo. Kung ano man po yung maliit na nakakayanan sa presentasyon ng ating maliit na palatuntunan, sana po kami inyong mapagtiyagaan. Okay, sige. Unahin ko na muna yung pinaka-importanteng sangkap ng ating programa. Nasaan gayon? Teka muna,
Mabuti na yung tayo ay nakakasigurado eh. Okay. Ay, ayaw pa rin sadya. Sige, subukan natin mamaya. Okay. Unahin ang pinaka-importanting sangkap ng ating program, ang pag-usal natin ng mahalagang panalangin. So please, join me as I pray. Magandang umaga po, aming Panginoong Diyos. Salamat po sa iyo sa araw na ito, sa mga oras na ito, at sa pagmulat po ng aming mga mata, ay naghudyat po muli ito ng panibagong pag-asa para sa amin. Lilipas po ang maghapon, dadako po kami kung saang lugar. Sana po ay gabayan ninyo kami at mailigtas ninyo kami sa anumang uri ng kapahamakan. Panginoon naming Diyos, amang nasa langit, maaring sa mga oras na ito ay nagtataglay po kami ng mga karamdaman o suliranin sa aming mga buhay. Sana po ay hipuin ninyo kami at maibsanawa ang mga nararamdaman naming ito. Gayon din po naman ay patuloy din po naming hinihiling at itinataas sa iyo ang katuparan po ng aming mga kahilingan. Turuan niyo po kami na maging magaling pa sa aming propesyon at sa aming paghahanap buhay. Subalit, ang higit sa lahat, mas turuan niyo po kami na kami ay maging mabuti. Ang lahat ng ito ay samot dalangin namin sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen. Okay, sige. Tuloy-tuloy na tayo mga katoto. Tayo muna ay magbigay ng update sa kalalagayan po ng COVID sa lungsod po ng Lucena. This is as of yesterday. Makikita ho natin dito, ayan, nako, kaya hindi nagsasawang magbigay ng paalaala sa tuwi-tuwi na Ayan, makikita natin ngayon. As of 6 p.m. last night, May 2, 2021, matapos na isarado ito at bumaba sa 100 active cases last Friday, kahapon po, ito na naman at tumaas na naman tayo sa 122. Ayan, mabuti na yung hindi natin binibitiwan ang pagkakaloob ng paalaala at information dito para magsilbing reminder sa atin na hindi tayo dapat magbaliwala dito sa mga pagsubaybay natin sa COVID. Kahapon ay may naitala na panibagong 14 na confirmed cases. Pagkatapos, may naitala naman na medyo mababa na recoveries, tatatlo Dahil po rito, umakyat uli. Sa 122 ang active confirmed cases ng COVID sa lungsod ng Lucena. Okay, thank you. Paalala natin yan. Yan yung binabanggit natin, sabi ko, mas higit. Lalo ngayon, yung dati-rati, kung anong higpit dati ng Louisiana, Laguna, pagka babagtas kayo ng Louisiana, halos 2 checkpoints checkpoints ang dadaanan mo doon. Kahapon, nung binaybay natin, around 8 o'clock in the morning, wala na yung outpost nila ron Okay? Wala na rin yung mga kapulisan natin doon at saka ilang mga barangay officials. Wala na. Lago siya na, Wala ka nang intindihin. Hanggang sa makarating tayo sa bahagi ng Binangonan, Angono. Dinaanan natin yung Pililla, Rizal, Tanay, Morong, Cardona, Binangonan, Angono. Wala na. Tinitingnan ko, mabuti, pagkakaintindi ko naman, MECQ sila until May 14. Until May 14, MECQ sila. Ngayon, dito sa atin, sa lungsod ng Lucena, again, sa lalawigan ng Quezon, we are under the general community quarantine. Doon sa mga hindi nakakabatid, I think Saturday ng hapon, May 1, may dumating na kalatas mula sa DILG na ang lungsod ng Lucena ay ipinapailalim sa Modified General Community Quarantine or MGCQ. Bukod doon sa kabuuan ng lalawigan ng Quezon na nasa sa ilalim ng GCQ. Okay? Teka muna, napapasarap tayo. Alamin muna natin itong ilang mga hanay ng lokal na mga pagbabalita.
kinalap sa iba't ibang bahagi ng ating lungsod. Paminsan-minsan ay dumadako ng ilang mga balitang lokal sa alinmang bahagi ng ating lalawigan ng Quezon para higit nating mapalawig ang pagkakaloob natin ng kaukulang impormasyon at mga pagbabalita. Mga banda o grupo ng musikero sa lungsod ng Lucena binigyang ayuda ng pamahalaang panlungsod. Alamin natin ang report mula kay Ronald Lim. Pinatayang aabot sa mahigit na 160 na po mga miyembro ng iba't ibang mga banda mula sa lungsod ng Lucena ang nabigyan ng ayuda ng pamahalang panlungsod kamakailan. Ang mga napagkaluban nito ay ang mga miyembro ng Samahang Music o Musicians of Quezon. Pinangunahan ni Executive Assistant at Youth Advocacy Ambassador Kuya Mark Alcala ang aktibidad na ito kasama sina Senior City Councilor Anacleto Alcala III at SK Federation President Patrick Nadera. Sa naging pananalita ni Kuya Mark Alcala, ipinahayag nito ang kanyang paigisa sa nararamdaman ng mga musikero sa lungsod na anya ay lubos ring naapektuhan ng pandemya. Kung kaya naman sinabi nito na patuloy pa sila at ang kanyang ama na si Mayor Dondon Alcala na mag-iisip ng mga pamamaraan kung paano matutulungan ang mga ito. Samantala, nagpasalamat naman ang mga napagkaluban ng nasabing ayuda na anila ay malaking tulong para sa kanila, lalo pa ang karamihan sa kanilang kasamahan ay nawala ng trabaho dahilan sa pandemya. Layo ng pamamahagi ito na matulungan ang mga nasa industriya ng musika na muling makaahon sa kanilang naranasan sanhi ng krisis, kahit pa sa maliit na pamaraan at mabigyan ng mga ito ng pag-asa na makayanan ang lahat ng kanilang mga kinakaharap na problema. Ang pagkakalob na ito ng ayuda ng pamalabalsod sa pamumuno ni Mayor Dondon Alcala ay sa pagnanais rin nito na walang kahit anumang sektor sa lungsod ang maiwan, lalo na sa panahon ngayon na sumasadak pa rin ang lahat sa krisis pangkalusugan sanhi ng sakit na COVID-19. Para sa pag-usapan natin, Ronald Lin, nag-ulat. Maraming salamat Ronald Lim, Oplan Sita at Oplan Galugan, pinangunahan ng Lucena PNP sa Barangay 2. Alamin natin ang report mula naman kay Christine Monferro. Bagamat nananatili pa rin sa community quarantine ang lungsod dahil sa nararanasang pandemya, patuloy pa rin namang pinapaigting ng Lucena PNP ang pagsasagawa ng Oplan Sita at Oplan Galugad upang makasiguradong maayos at ligtas ang lungsod ng Lucena laban sa kriminalidad at nakahahawang sakit na Coronavirus Disease 2019 o COVID-19. Ang naturang aktibidad ay pinangunahan ni Police Staff Sergeant Mario Abel ng Lucena PNP sa ilalim ng pangangasiwa ni PNP Chief Police Lieutenant Colonel Romulo Bong Albacea, katuwang ang sangguniang barangay sa pamumuno ni Kapitan Rico de los Rios. Partikular na binabantayan ng naturang mga opisyal sa Oplan Sita ang mga motoristang dumaraan sa mga lansangan ng nasabing barangay kung saan tinitingnan ng mga ito kung may kaukulang dokumento ang nasabing mga motorista. Sakaling mapatunayan na may nilabag ang mga mahuhuli ng kapulisan, ay may isyuhan ang mga ito ng tiket o kaya ay magre-resulta sa pagkaka-impound ng kanilang sasakyan. Kaugnay nito ay nagsasagawa rin ng nasabing konseho ng Oplan Galugad kung saan nilibot namang ito ang lugar na nasasakupan upang obserbahan kung may lumalabag na mga residente sa health and safety protocols, pati na rin sa iniatas na curfew hours ng lungsod. Ayon kay De Los Rios, layunin aniya ng operasyon na ito na paigtingin ang kampanya laban sa kriminalidad at panatilihin ang kaligtasan ng kanilang mga kabarangay. Pinasalamatan din naman ni Kapitan Rico de los Rios ang lahat ng kanilang katuwang, lalong-lalo na ang buong kwerpo ng kapulisan ng lungsod sa walang sawang pagtulong at pagsuporta ng mga ito sa kanilang konseho. Pinaalalahanan naman ni Albacea ang lahat ng mga Lucenahin, lalo't higit sa mga residente ng Barangay 2 na sumunod sa mga ipinapatupad na guidelines, partikular na ang mga health protocols na kinakailangang mahigpit na obserbahan. Para sa pag-usapan natin, Christine Monferro, nag-uulat. Maraming salamat Christine Monferro, Barangayanihan Pantry ng Kapulisan pat nagtungo sa Barangay Ilayang Dupay. Alamin natin ang report mula kay Josa Cruzat. Nagtungo sa Maharlika South Road sa bahagi ng Barangay Ilayang Dupay ang Barangayanihan Pantry ng Lucena PNP sa ilalim ng pangangasiwa ni Police Lieutenant Colonel Romulo Albacea kamakailan. Ito ay pinangunahan ni Deputy Chief Police Major Clarence John Erese kasama ang Quezon Crime Laboratory at Kabataan kontra Droga at Terorismo o KKDAT ng lungsod sa pakikipag-ugnayan na rin sa sangguniang barangay ng Ilayang Dupay. Malugod na pumila ang mahigit na 200 mamamayan mula sa nabanggit na barangay habang nakatalima sa social
social distancing at iba pang safety health protocols upang doon ay libreng makakuha ng iba't ibang uri ng goods kagaya ng gulay, tinapay, bigas at noodles na naaayon sa kanilang pangangailangan. Dito rin ay personal na tumulong sa pamamahagi si Punong Barangay Alex Abadilla kasama na rin ang pagkumusta sa mga mamamayan nito. Kaugnay nito ay taos sa pusong nagpasalamat si Abadilla sa kwerpo ng kapulisan dahil sa pagtungo nito sa kanilang lugar upang magsagawa ng Barang Gayanihan Pantry. Aniya malaki ang may tutulong nito sa bawat pamilyang naging benepisyaryo bilang bawas kagastusan na rin sa hirap ng kabuhayan ngayon. Maliban naman sa pagiging bahagi ng isinakatuparang aktibidad sa Barang Gayanihan program ng Lucena PNP, naging daan din ito sa pakikiisa ng kapulisan ng Katagulugan sa pagdiriwang ng Araw ng Manggagawang Pilipino. Samantala patuloy pa rin ang paglibot ng Lucena PNP sa iba't ibang barangay sa lungsod upang ihatid ang kanilang Barang Gayanihan Pantry at Feeding Program bilang pakikiisa pa rin sa layunin ng Philippine National Police na pagtulong sa mga higit na nangangailangan ngayong nananatili pa rin nasa gitna ng krisis pangkalusugan ang bansa. Para sa pag-usapan natin, Josa Cruzat nag-uulat. Maraming salamat, Josa Cruzat. Mahigit 300 mga senior citizens ng Barangay Dalahican tumanggap ng kanilang birthday cash gift. Alamin natin ang report mula kay EJ Bagnes. Mahigit 300 ang mga senior citizen na mga nagsipagdiwang ng kanilang kaarawan nitong buwan ng Enero hanggang Marso ang tumanggap ng birthday cash gift mula sa Sangguniang Barangay Dalahican. Ang nasabing programa ay mula sa inisyatibo ng opisyales ng naturang barangay sa pangunguna ni Kapitan Roderick Masinas. Ayon sa panayam ni Kapitan Masinas sa isang estasyon, naglaan sila ng pondo para sa mga nakakatandang sektor ng lipunan ng kanilang lugar upang bigyang importansya ang kahalagahan ng mga ito sa kanilang komunidad. Sa pamagitan aniya ng ganitong programa ay naipaparamdam sa mga lolo at lola ng kanilang barangay ang pag-alala sa kaarawan ng mga ito. Lubos naman ang naging pasasalamat ng mga senior citizen ng Barangay Dalahican dahil anila malaking tulong na ito na pambili ng kanilang mga pangangailangan sa pangaraw-araw. Gayun din may ilang gagamitin ito pangdagdag sa pambili ng kanilang iniinom na gamot. Naging katuwang naman sa pamahaging ito ang senior citizen officers, puro coordinator at ilang mga miyembro ng Barangay Peacekeeping Action Team o BPATS ng Barangay Dalahican. Ipinapaabot naman ni Kapitan Masinas naway ang munting regalo na kanilang ipinamahagi ay napasaya ng sangguniang barangay ang mga nakakatandang sektor ng lipunan ng kanilang lugar. Dagdag pa nito, patuloy lamang ang kanilang programa na handog sa mga senior citizen sa Barangay Dalahican upang bigyang pugay ang mga naimbag ng mga ito sa lipunan. Para sa pag-usapan natin, EJ Bagnes, nag-uulat. Maraming salamat, EJ Bagnes. Sumayin niyo ang kabuuang detalye ng ilan nating mga lokal na mga pagbabalita kinalap sa iba't ibang bahagi ng ating lungsod at paminsan-minsan ay dumadako ng mga balita sa iba't ibang bahagi ng ating lalawigan para higit nating mapalawig ang pagkakaloob ng impormasyon at mga babalita. Salamat ng marami dito kina Ronald Lim, Christine Monferro, Josa Cruzat at EJ Bagnes. Okay, sige, good morning isa-isahin natin mamaya. Magandang natatalakay din natin itong mga bagay na ito. And thank you so much sa mga reactions po ninyo. Okay? Good morning kay paring Arthur Boyenel Yazar, kay Miss Maria Teresa de Rosas, paring Oni Ong, Annabel Dueñas, Emmanuel Briones, Lulu Bautista, Morning Good, paring Dr. Jose Albert Gabatin, Kagawad Brother Jing de Guzman, Brother Ray Consul, Miss Marisa Reyes, Brother Elmar Reyes ng Bubbles Crispy Pata. May bago tayong viewer, si Miss Mary Lioveras na good morning po Mr. Avila from Ming's Food House. Parang nadaanan ko to Ito'y sa may harapan halos ng Pacific Mall yata, kung di ako nagkakamali Itong Ming's Food House na ito Paring J. Chua, Past President Caloy Anyoso, Miss Lilibet Azores, Maria Lendel Maristela, Araceli Rosales, Morning Good Kuyang Fillmore Salbaleon, Paring Buboy, Maring Alice Ong ng St. Peter Hardware, J. Manalo watching here in Singapore. Okay. Kali Peñamora from Lucena Public Market, Sir Pogi. Asa na yung oil? Paborito ko pa naman yung puwet. Puwet ng manok. Sige, Miss Grazel, magandang morning. Okay, thank you.
Nasaan ito? Yes, hindi kayo dapat umasa na lang sa mga itinataguyod na community pantry. Yung iba naman kasi nagiging tamad. Masakit man sabihin yung salitang nagiging tamad. Parang yun ang nakikita nung ilan Yung dati-rating nakaugalian na tuwing alas 6, alas 7 ng umaga ay lumalabas na at medyo naghahanap na ikabubuhay o isusuporta sa maaring lilipas na maghapon ng pamilya, wala na, ang hinahanap na lang ngayon community pantry. Shh! Huwag naman gayon, Hindi naman panghabang buhay itong community pantry na ito Temporary lang po ito, pantawid lang sa maaring bukas, ngayon, sa makalawa, ipangangailangan ng inyong pamilya. Hindi naman para iasa na ho natin ito dito. Again. Salamat ng marami do sa mga nagtataguyod ng community pantry. Mabuhay kayo. Kayo'y maituturing din nating mga dakila sapagkat, out of your own initiative, nakakatulong tayo, at least for a moment sa ating mga kababayan. Now, sa ating mga kababayan naman, kagaya ng binanggit natin kanina, huwag naman tayong doon na umasa. Baka mamaya kasi magaya kayo kina Maricar na reader na lang ang ginagawa nakikibalita na lang kung saan meron. Nakakuha na doon sa isang community pantry, titira pa doon sa kabilang community pantry. Pagsasamantala na yan, hindi kayo bibiyaan lalo ni Lord niyan kapag ganyan. Yung maitawid mo, yung halimbawa itanghalian hapunan, for the day, hindi ibig sabihin nung bukas aasa ka uli sa community pantry. Hindi tayo matututong magsikap niyan para sa ating sarili at lalo tigit para sa ating pamilya. Paalala lang yan. Wala naman siguro tayong masamang magpaalaala. Okay? Dati po may sideline yung mga nagbabasura sa kalakal na naiipon nila. Ipinagbawal po ito. Buti na lang kung regular employee sila. Kwento po ito nung nag-pick up sa amin ng basura. Okay. Inalis na ho yun sa dya. Kasi bakin kanyo, nasisira ho kasi yung diskarte. Anong tawag mo sa ganon? Ang inuuna kasi ng mga humahakot ng basura yung segregation. Ang primarily, kung ano yung makakalakal nila doon sa hinahakot nilang basura, naaapektuhan po yung efficiency, and frequency, and consistency ng paghahakot ng basura. Bakit? Titigil muna kasi sa isang lugar. Iso-sort out muna. Okay. Pagkatapos, pag na-sort out na, tsaka uli kakamada ng mga basura, naapektuhan po Okay? Nevertheless, yan naman araw-araw naman may pangbayad ho naman sa mga yan May sinisweldo ho yung mga yan. Yun ho ang buod kung bakit ipinagbawal. Naapektuhan po yung kanilang trabaho. Okay? Ang importante, nagtatrabaho. Okay? And at the same time, pinapasweldo. Okay. Sige, salamat po doon sa reaction ninyo, Okay. Napadaan po ako sa lumang City Hall. Kahapon. Nakita ko po doon yung asphalt milling machine. Napadaan din po ako sa bahagi ng Merchant. Nakayod na ang ilang asfalto. Maigi po at may progress na. Hindi, isa-isahin naman natin. Kayo naman kasi, one at a time. Yung tungkol sa Gomez, palagay ko ito ho nasa sa pangangasiwa ng Department of Public Works and Highways, 2nd Engineering District. No? Titingnan natin kay Kuyang Willie Racelis. Kung ano-ano pa. Marami na naman ang nai-rehabilitate ng DPWH. Somewhere in Isabang, Ibabang Dupay, Diversion Road, Iam, di ba? Yung Quezon Avenue, Quezon Avenue, corner ML Tag-Araw, hanggang doon sa may Quezon High. Ayan, ipinailalim na ho sa asphalt overlay yan Ngayon, dito sa bahagi ng Merchant, congratulations, at kahit inabot man ng Mayo, at least, ang importante, ipinapailalim na ngayon sa rehabilitation ang Merchant Street. Bate ito doon sa ipinahayag sa atin ni City Engineer Ronnie
Tolentino. Nandiyan dyan yan. Inihimpilan dyan. Siguro within the next few days, within the next few weeks, matatapos ang rehabilitation and asphalt overlay ng Merchant Street. Okay? Mamaya natin pag-uusapan ito, ha, yung ating magiging bagong Lucena Welcome Circle. Ay, dami nagpapalitrato dito. Ay, nakakatuwa. Sadya. Babalikan natin sa second half. Makalipas po lamang ang ilang mga paalala. Uy, Ken! Coffee? Thank you, Eric, pero meron na ako nito eh. Mark Cafe. Ano ba yung Mark Cafe na yan? Ito yung coffee na healthy na, may sarap pang natural. Ang Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Ang kape may natural na sanggap mula sa pinagsama-samang herbal extract. Kaya para sa kumpletong araw, mag-Mark Cafe ka na. Oh, pagod na kayo, no? Sabi ko naman sa inyo, mag-Mark Cafe na kayo. Iba na yung masustansya na, may sarap pang natural. Mark Cafe, ang sarap ng natural. Blue here! Red here! Pulido dapat! Yes, sir! Go, go, go! Matipid dahil maraming mapipinturahan. Red team! Go, go, go! Yes, sir! Colorful sa dami ng ready-to-use colors na pagpipilian. Sir, may problema. Madaling linisin yan. Semi-gloss, kaya madaling linisin. Bida ka sa Davis MCF Semi-Gloss. Basta pintura, hanapin ang tatak Davis. Niyakap natin ang pagbabago at tinutol ang tanikalang pumigil sa pag-unlad ng Lucena. Sinubukan nating maramdaman ang paglalahad ng mga programa sa malumanay at walang pananakot na pamamaraan. Sama-sama nating ibinangon ang bagong Lucena sa pangunguna ni Mayor Dondon Alcala. Ito na ang tamang panahon para ituloy ang higit na kaunlaran at pagbabago. Kayang-kaya basta't sama-sama. Bangon para sa bagong Lucena. Bagong Lucena. Pilipinas kong mahal, akay ang pananampalataya sa may kapal. Pag-usapan natin host Arnel Avila would like to thank the following: Dr. Sherwin Liego, your skin doctor in Lucena, and SM City Lucena. Pag-usapan natin kasama ang inyong kaibigang Arnel Avila. Pag-usapan natin. Second half ng ating programang Pag-usapan natin kasama ang inyong gwapong kaibigan na si Arnel Avila. May nag-text sa ating kanina, parang kulang daw lagi ngayon yung aking greeting sa umaga. Hindi ko daw binabanggit yung inyong gwapong kaibigan. Okay. Sige. Kaya hindi ko maintindihan kung sumisip-sip lang kayo. Ay, nako, happy birthday muna dito sa mga sumusunod na nagdaraos ng kanilang birthdays today. Isa-isahin po natin ito. Miss Monja Rich. Ano nga bang tunay na pangalan nitong si Monja? Happy birthday, ha? Ganon din dito kay Ma'am Vilma Antonio. Happy birthday kay Ma'am Antonia Magbuhos Ramos. Happy birthday kay Miss Michelle. Sino pa yung mga nagbe-birthday today? Elaine Morong. Happy birthday po sa inyo. Ganon din kay... birthday pala ngayon ni Ateng Violet Cabral. Di nga. Ate Violet Cabral. Happy birthday, ha? Tagal na kitang hindi nakikita. Sana pag nakita kita, magpa-birthday ka naman. Happy birthday, ha, ating Violet Cabral. Okay, and of course, kay Mr. Jonathan Alvasan, happy birthday. At doon sa mga nagdaraos pa ng kanilang birthdays today. Okay, sige, good morning, ha, kay Kuyang Henry Ure. Ng DZRH TV. Hindi ko maintindihan kung siya pa rin until now
ang presidente ng Malacanang Press Corps. Ito'y kababayan natin, graduate din ito ng Mass Communication sa Inverga University at taga San Antonio. Ibinalita sa atin ngayon ni Kuyang Henry Uri na siya na pala, very good, siya na pala ang bukod tangi na magko-cover or bit ng anumang mga ibabalita sa lungsod ng Lucena at sa lalawigan ng Quezon sa DCRH-TV. Ayan. Or sa DCRH-AM radio station. Okay, congratulations Kuyang Henry Uri. Namadalang ko makita ito pero dahil Mascom grad din itong si Henry Uri, pag nakikita kami nito, parang it is as if matagal na kami magkakilala nito anyway, sige salamat sa balita mo, Kuyang Henry Uri. Ikaw na pala ang solong nakabit sa mga ibabalita sa DCRH dito sa lungsod ng Lucena at sa lalawigan ng Quezon, kabilang na yung iyong Senate bit at Marikina at Rizal. Ayan, thank you. Salamat ng marami. Good morning na rin kay Mayor Eric Huagan. Kababayan niya yang kababayan niya yang si Henry Uri kay katetext lang sa atin ni Henry. Salamat ng marami. Okay. Tuloy-tuloy na tayo. Yes, nakakatuwa. May napansin ba kayo ngayon? Nag-boom, buhay na buhay ngayon ang construction industry. Yes. Kahapon nadaan tayo somewhere in Morong Rizal. Maniniwala kayo, supposedly Sunday, dapat sarado yung mga hardware store di ba? Dapat. Makikita mo lang bukas dyan, ito yung mga malalaki. Yung City Hardware, Ace Hardware, ano yun sa Isabang? Ano yun nandun sa Isabang? Depot, basta, something like that. Yung ibang medyo maliliit na mga hardware, sarado dapat yan pagka Sunday. Pero kahapon, nadaan tayo sa Morong Rizal. Tatlong hardware, ang haba ng pila Ay nakita ko, sa bagay, kapag kayo magagawin dito sa St. Peter Hardware, sa Isabang, marami akong inaabutan mga customer, yung mga loyal customers ng St. Peter Hardware, kay paring Boboy, maring Alice. Ganon din naman, kapag kayo mimisang magawit, meron akong bibilihing isang tornilyo, nagawi ako ng City Hardware, and so as with Ace Hardware dito sa SM, hindi ko napupuntahan yung yung nasa Pacific ba yun? DIY ba yun? DIY hardware? Anyway, nakita natin na mukhang buhay na buhay ngayon ang construction industry. Very good. Okay? Marami ang nagkakaroon ng trabaho. Marami ang nagkakaroon ng hanap buhay. Yung pantawid na sa pangangailangan ng kanilang pamilya. Okay? Again, tuwing palagi na, ano man ang pinangahawakan po ninyong trabaho ngayon, appreciate it the most. Ipagpasalamat po natin yan. Intindihin natin yung trabaho natin. Huwag yung trabaho ng iba. Hindi kayo aangat niyan kapag ang iintindihin mo yung trabaho ng iba Kesa intindihin mo yung trabaho mo. Magandang tip yun. Kaya yung iba kasi hirap na hirap umangat sa buhay. Ang nagbibigay sila ng mas focus kung papaano nila sisirain, pakikialaman yung trabaho ng iba when in fact they have their own work. Pagkatapos wala ka namang mabalita na umaangat doon sa kanyang tinatrabaho dahil ang iniintindi yung trabaho ng iba. Kaya ngayon, ano man ang trabaho mo, sumisweldo ka mapribadong kumpanya man yan, mapampublikong tanggapan man yan, regardless of your position, ipagpasalamat po natin sa hirap ng buhay po ngayon. Milyon na yung nawalan ng trabaho Kaya sabi ko kanina, appreciate it the most. Ano man yung trabaho hinahawakan ninyo ngayon. Teka muna, maalala ko, kanina nabanggit natin ito, hindi ko pala, di bale, baka bukas siguro natin i-play, yung video materials nito. Sa Biyernes na, Mayo 7, yung inauguration ceremony ng bagong Lucena Welcome Arc.
Sarap sa pakiramdam sa ano. Alam mo, kailan yun? Saturday morning. Okay. Galing ako sa puntod ng aking mga magulang sa Heaven's Garden. Okay. Pagbalik, nadaanan ko na naman, nakakatuwa. Yung iba medyo nasa tabi na, wala na doon sa gitna ng rotonda. Alam mo, masarap sa pakiramdam yun eh. Di ba? Kung lusinahin ka. Kaya sabi ko doon sa post ko, ang sarap maging lusinahin eh. Di ba? Ang sarap na madadaanan mo, nakikita mo, sasabihin ng mga tao, nasa likod nila yung rotonda, yung welcome arc. They're trying to have their own selfie pictures there. Kaya sasabihin mo, kapag kalusinahin ka, magme-mesmerize ka na lang habang nagdadrive ka ng sasakyan eh. Sasabihin mo na lang, kakatuwa naman sila, no? Anong ibig sabihin nun? Kinukuha nila yung picture na yun para i-post nila, maibalita, may makasaksi doon sa kanilang post, and they are proud of it. Now, kung lusinahin ka, habang nagdadrive ka o naglalakad ka o pasahero ka, iisipin mo, kakatuwa naman, sino nga yung nag-comment doon sa post ko, pwede naman pala, kaya ibabalik nyo na naman yung pwede naman pala. Sino nga nagpauso nung pwede naman pala? Di ba? Sa hinaba-haba ng kasaysayan ng lungsod ng Lucena, sa wakas, meron na ho tayong monumento, bantayog, welcome arc, na siyang magsisilbing paalaala, sisimbolo kung saan tayo nakarating, saan pumunta ang Lucena sa ilalim ng pangangasiwa ni Mayor Roderick Dondon Alcala. Ano ang pupuntahan pa ng Lucena pagkatapos ng termino ni Mayor Dondon Alcala, at may magtutuloy para sa higit na kaunlaran at pagbabago. Ay, good morning nga pala, Kuya Mark Alcala. Ayan, at saka kay Konsihal Third Alcala. Ako ho, kung tatanungin ninyo, marami pang pupuntahan. Malayo pa ang pupuntahan ng lungsod ng Lucena. Lalo pa nga ngayon, nakatikim na ho tayo, no? Siguro naman, doon sa 8 tinanong ko, sa 10 nakausap ko, doon sa 8 tao na kinausap ko, sa 10 nakausap ko, 8 ang nagsasabi, 8 ang nagsasabi, nakatikim kami ng masarap na putahe kay Mayor Dondon. Kaya kung sakasakali man at darating yung pagkakataon, na may endorso, siyempre kung ano yung nakita ni Mayor na magpapatuloy. Alam niya, pagkakausapin niya si Mayor Dondon, isa lang ang sasabihin niya ayaw ko naman, sayang naman yung itinanim natin. Sayang naman yung ipinundar natin. Sayang naman kung saan natin dinala ang lungsod ng Lucena. Di ba, no? Nakatikim tayo ng masarap na putahe. Di ba? Babalik ka pa ba doon sa dating putahe? Hindi na. May nagpapakilala daw ngayon, panay ang ikot. Bayaan nyo silang umikot. Yan namang mga yun, sasali na lang Hindi naman lalaban yung mga yun. Baka gumagawa na lang ng kadatungan yung mga yun para alam nyo na. Di ba? Masyado pang maaga kung pag-uusapan natin ay politics. Pero, ayan, ayan, may zoom in mo ba? Sige nga, zoom in mo nga to. Laruin mo yung camera, Engineer JR Maceda. Hello? Wala yatang tao doon sa loob. Ayan. Sabi ko, i-zoom in mo, baka, hindi, naka-monitor ba kayo? Hindi yung camera. Titingnan lang natin kung zoom in. Kasi nakakatuwa naman Good morning nga pala kay Ma'am Erna Rivera Ibanez. Good morning po Ma'am Erna Rivera Ibanez. Nakikinig po kaming mag-asawa. Ayan sige nga, i-try mo lang, Padre. Kung ano lang yung abutin ng i-steady ko lang Sige nga, zoom in mo. Okay na, sige. Engineer Kevin Jude, pakisuyo mo rin. Di blurred, no? Pero
ang mas malinaw ang kita ay di yung SM City Lucena. Hindi ka nakafocus niya kasi yung likod doon nakafocus eh. Ayan, kapag ka ganito kasi, makikita mo, no? But nevertheless, akala mo Eiffel Tower, no? Ay, thank you, ha? Sige, okay na yun. At least naipakita natin na habang tinatalakay natin ito, sige, thank you, Engineer J.R. Maceda. Habang tinatalakay natin ito, di ayon at may nagpadala kaagad ng message. They're just trying, to show how proud they are. Kapag ganito yung mga makikita mong ipinapadala na mga picture sa iyo. Salamat Ma'am Erna Rivera Ibanez. Nanonood daw sila ngayon mag-asawa. Tapos nagpa-picture siya, ipinakita natin kanina, nandoon siya mismo sa monumento. Pag titingnan mo yung angulo rito, akala ko nasa Eiffel Tower kayo sa Paris sa France. Wow. Ang galing naman, Are you proud? Are you proud of yourself being Ilusinahin? Ako, unahan ko na sa inyo Ako, mayabang ako. I am proud of myself. Sapagkat ako bahagi ng tinatahak. Kahit kayo, nakikinig kayo ngayon. Nanonood kayo ngayon. Ano man ng medium, TV man o Facebook Live. Mayabang tayo dapat sa ating sarili because hindi naman natin akalain na ganito yung pupuntahan natin sa lungsod ng Lucena, di ba? For all we know, I thought, akala natin, ito na lang. Dito na lang tayo, nakakulong na lang tayo, nakakahon na lang tayo. Pero pwede naman pala no? Pwede naman pala na ang lungsod ng Lucena makapagpatayo ng sarili niyang pamahalaang, panggusaling pampamahalaan o city hall, di ba? Pwede naman pala na ang lungsod ng Lucena makapagpatayo ng sarili ng bagong Lucena Public Market na kung tawagin natin ngayon mall market, de-escalator pa. Di ba? Balikan ko, yung City Hall may elevator pa. Pwede naman pala na yung dating dump site natin, yung tapunan ng basura, na nagpa-pile up, na animoy gabundok ng mga basura, pwede naman pala sa inisyatibo ni Mayor Dondon Alcala, maigawa ito at maipailalim sa landfill site. Wala na tayo ngayong usok. Wala na tayo ngayong bangaw. Pwede ka na mag-picnic doon sa tapunan ng basura, di ba? Pwede naman pala na itong umaalingasaw sa panghe, na dati ihimpilan ng pulisya, ngayon ay bagong gusali na. Pwede naman pala yung mga yan Napakarami pang pwede pa. Pwede naman palang mga pagbabago. Pwede naman pala na yung mga senior citizens. Tama po ba yan? Good morning sa mga lolo, lola. Pwede naman pala yun na makaranas kayo, kakarampot na 500 piso na birthday cash gift. Pwede naman pala kayo makatanggap ng share mula sa lokal na pamahalaan na naranasan lang ng ating mga senior citizens nung ang maging mayor na si Dondon Alcala. Di ba? Pwede naman pala yung ating mga dalubhasaan ng lungsod ng Lucena, scholars and students napapasok at gagraduate nang walang gagastusin na libre toga, libre litrato, may pabaon pa kapag ka-graduation ng mga estudyante. Pwede naman pala na magkaroon sila ng sarili nilang compound doon sa City Hall Annex dati. At higit sa lahat, pwede naman pala iba pang mga sektor na magkaroon din ng mga benepisyo, lalo na yung mga yellow card. Ilan na yung yellow card ngayon? Members. Kung hindi ako nagkakamali, nasa 80,000 na ho yata yung yellow card holders. Regardless of your status in life, regardless of your political belief. Yun naman kaibahan kay Mayor Dondon Kaya nga sabi ko ho sa inyo, marami ang yumayakap. Okay? Kahit na yung mga nandoon dati na identify doon sa mga dating, hindi maiwasan yun yung mga nasa kabilang kampo dati. Niyayakap yan in open arms.
pinapapasok ni Mayor Dondon. Disregard na ninyo. Pinag-uusapan natin dito ano yung maitutulong natin. Kaya naman, nag-iiyakan eh. Dami ko na, ako ho buhay na saksi. Okay? Ako buhay na saksi. Doon sa mga nakita ko at napagmasdan ko mismo kung papaano yakapin ni Mayor Dondon yung maaaring mga naging matitigas na mga supporters ng kanyang mga kalaban sa politika noon. Kung iba-iba yan, may kilala kayong ganon. Ako may kilala akong gayon kapag ka nabalita mo na ikaw doon sumusuporta doon sa kabila, nek-nek mo. Ni isang dulig, wala kang makukuhang benepisyo sa akin. Doon ka sa kabila yan ang hindi naging ugali naman ni Dondon Alcala bilang mayor ng Lucena. Ako ho'y buhay na saksi. Ako ho'y magkikwento. Pagka minsan natsyempohan ko, nagkikwentuhan kami ng mayor. Bigla may lalapit at magpapapirma ay sasabihin, Sir, ito po yung dating tao ni Kwan. Sasabihin, sige, kailangan ng ayuda. Bibigyan natin. Ang pinag-uusapan natin dito, di yung kalusugan nila at yung safety nila. Hindi naman natin pag-uusapan dito kung sino yung pinaniniwalaan niya, kampon niya pinipirmahan halimbawa yung mga voucher na pwedeng itulong. Doon sa mga die-hard supporter, dati halimbawa ng kanyang kalaban sa politika, hindi inaalintana ni Mayor Dondon Alcala. May kilala ba kayong politiko? Ewan ko, bakit ganyan na nagiging kwa ng mga ilang politiko, no? Nagtatanim ng galit. Kaya kayo, pag nagtatanim kayo ng galit, aanihin nyo galit din tingnan nyo, ako nagtatanim ng gandang lalaki, inaani ko gandang lalaki din. Diyos. Pambasag lang yon. Now, going back, importante ho yun Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, malayo na ang narating ng tayo namang lahat ang buhay na saksi ho rito Diba? Although may mga pagkukulang pa rin, maaaring sabihin natin in general, may kulang pa rin. Normal naman yun. Wala naman tayong perpektong gobyerno kahit saan ka magpunta Kahit saang bahagi ng mundo, sa daigdig ka pumunta, wala namang perpektong gobyerno Nevertheless, ang kagandahan dito, napupunan natin sa pangungunan itong si Mayor Dondon. Okay? Kung ano yung pangangailangan at ano yung pwedeng ilatag na kaunlaran at kagalingan pang tao sa nasasakupan niyang teritoryo. Kaya, tama yun, sinasabi natin. Okay? Na malayo pa ang pupuntahan ng lungsod ng Lucena. Believe you me. Sa Tagalog, maniwala po. Hindi ko naman dapat ipagpilitan yan dahil kahit pa paano naman, narariyan naman at naniniwala naman kayo sa akin Diba? At yung ganitong klase, hindi ito hard sell. Hindi ito yung ibinebenta mo ng pilit. Paano mong ibebenta ng pilit yung isang produktong hindi mo nakikita? Diba? Samantalang kung may pruweba ka, bilhin mo na ito. Masarap na putahe yan. Natikman mo na yan. May second round pa yan. Tikman mo uli. Ipinapatikim alam mo na yung lasa, di titikman mo uli. Kaysa naman doon, palitay na putahe, tikman natin, di na. Mamaya kung saan pa kami dalhin yan. Di ba? May mga nag-iikot na daw ngayon. Normal naman yun. Nag-iikot lang naman pala nagpaparamdam din. May mga nagtatanong nga sa akin, ano ba lalabanan ng Siganere? Tsaka ako nababangkitin tsaka ako nababangkitin. Maaga pa sabi ko balita ko ganito yata ang posisyong lalabanan. Sabi nung kausap ko gagastos uli sila. Okay. May panggastos pa ba? Hindi, nakakatuwa lang kasi yan ganyang klase ng mga reaction shows na sadyang alam na ng mga Lucinahin. Hindi na naman natin pwedeng anuhon ito pasubalian di ba? Lucinahin ang saksi
sa tuwing merong isasagawang eleksyon at pinatunayan ng lusinahin niyaan pinakamatibay na manifestasyon. Lastik, ano yung manifestasyon pa tayong nalalaman ngayon. Pinakamatibay na ebidensya na ipinakita ng mga Lucinahin kung ano ang gusto nila sa lungsod ng Lucena ay noong 2019 election. Bakit? Ay doon palang tapos na ho ang laban eh. Di ba? Bakit? Abay, napakahirap ng dinaanang laban ni Mayor Dondon noong 2019. Hindi lang si Mayor Dondon, kasama yung kanyang lahat ng miyembro ng pamilya. Giniba ng husto ng kanyang mga kalaban sa politika. Tandaan nyo pa ba yun? Hindi natin pwedeng makaligtaan yun. Di ba? Kung paano giniba ng kalaban si Mayor Dondon, mabuti nga sana kung siya lang. Subalit dahil sa isyo ng lintik na droga na yan, pati pamilya niya nadamay. Pero ano ang ginawa nating mga Lucinahin? Anong sabi natin? Di naman kami naniniwala dyan eh. Ginagamit lang yung issue sa politika eh. Pagdating ng eleksyon noong 2019, naghusga, nagdesisyon ang Lucinahin. Akala nung kalaban niya sa politika lugmok na panalo na sila Dahil ang bigat nga naman ng laban ni Mayor Dondon noong 2019. May nabalita pa nga ako noon. Ang sabi doon sa isang polling precinct, doon sa isang elementary school, papasok yung mga butante, tanggal na yung mga yan. Kami naman ang papalit. Si Abila, wala na yan. Nek-nek nyo. Di ba? Ngayon, magsisimula na naman kayo. Okay lang yan. Karapatan naman ninyo yan. Kaya lang, kagaya ng binanggit dun sa text message, hindi ko na lang mahalukay at masyado ng madami na tabunan. Anong sabi? Parang awa nyo na. Magagastusan lang kayo. Paglalaban pa kayo ngayon 2022, Lucinahin ay gising na. At ako na may naniniwala doon. We have about 280 population. We have about 120,000 voting populace. Diba? O sige, sa inyo na yung 20,000. Kay Mayor Dondon na yung 100. Panalong-panalo pa rin. Ilan ang inilamang na boto ni Mayor Dondon? 53,000. Noong 2019. Sa kabila ho ng sobra ang paninira na ginawa sa kanya. Ako magsasabi sa inyo, kinikilabutan pa rin ako until now. Pagyayakap sa iyo yung mga senior citizens na bumoto noong 2019, umiiyak. Kuya Arnel, hindi namin pababayaan si Mayor Dondon. Siya po ang ibinoto namin. Naku, sabi ko, Lola, Nanay, salamat po ng marami po sa inyo. Totoo yan. Hindi ko pwedeng pabulaanan yan dahil ako mismo nag-ikot sa mga presinto noong 2019. Sabi ko, salamat po Napakabigat ho ang laban ni Mayor Dondon. Alam naman daw nila yun na yan lang ay pakana ng kanyang mga kalaban sa politika. Ngayon, anong iisipin niyo? Anong ilalaban ninyo? Droga pa rin. Isip ng iba. Yung kahit gatiting man laang pahahapyaw ang ewan ko kung paniniwalaan ng mga Lucinahin. Anay? Sige Pambungad na discussion natin ngayong araw ng Mayo. Unang Lunes ng Mayo. Ilalaan pa natin yung mas mahabang oras ng pagtalakay sa larangan ng politika pagdating pa ng tamang panahon. Sa ngayon, magbabalita pa rin tayo ng ilang mga kaganapan sa iba't ibang bahagi ng ating lungsod at ng ating lalawigan. Maraming salamat po sa inyong ginawang pagsubaybay sa araw na ito ng Monday. Balik tayo bukas dating oras, alas 7 hanggang alas 8. Ito po ang inyong gwapong kaibigan na si Arnel Avila. Again, always remember that every day may not be good, but there is always something good in every day. Pray, hope, and don't worry.
Be a blessing to everyone. Good morning. Pagpalain nawa tayo ng ating po may kapal.